Ang tipo kong negosyo. Ang tipo kong negosyo. Mahahanap mo rin ang iyong perfect match, ang negosyong magsisilbing inspirasyon sa iyo at makapagpapaunlad ng iyong kabuhayan. Hindi lang door number 1, number 2 at number 3 ang magbubukas para sa iyo dahil samut-saring business ang matutuklasan sa Ang Tipo Kong Negosyo. Kung saan ka pa naghahanap ng business opportunity, sa akin lang. May opportunity ka na. Pwede ba kitang abutin? Ikaw kasi ang pangarap ko. Sa'yo na yung SSS, GSIS, pati na ang PhilHealth ko. Basta, akin lang ang pag-ibig mo Ang budget ko sa'yo ay limited. Limited edition. Ang tipo kong negosyo. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Sa ngalan po ng ating kasamang Lita de los Santos at ating mga transmitter engineers, of course, ang regular host ng programang ito. Ito po ang inyong mga lingkod. Ako po si Marela Castro at magandang umaga, Miss Josette. Tayo na naman, mga dakilang substitute ng ating pinakamamahal na host ng programang ito. Para sa araw na to, ang ating tema ay tungkol sa bunot. Mayroong pera sa bunot, alam nyo ba yun? Pero hindi mo kailangang maglinis ng maraming sahig para magkaroon ng pera sa bunot. So, andyan na ang ating unang panauhin, si PD Bel Ambi, ang National Coordinator ng Coco Coir Industry, para sabihin sa atin kung paano ba kumita gamit ang bunot. Good morning, Miss Ambi. Hello, good morning. Good morning. And Mariela. Yes, hi. Good morning sa ating mga tagapakinig. Magandang umaga po sa inyo at welcome po sa Ang Tipo Kong Negosyo. Para po sa kaalaman ng lahat, ano yung Coco Coir at saan ito ginagamit at gaano nakalaki ang demand nito sa world market? Actually, ang Coco Coir, ito yung fiber at pit dust na galing sa coconut husk. Yun yung waste na actually ng coconut fruit, no? As early as 1990s, meron ng mga initial na activities o economic activities na ginagamit or pinuproduce ang produkto galing sa coir. Actually, ang major natin na output from coco husk is yung fiber. Ito yung baled or raw fiber na ina-export natin physically sa China, and then ngayon, meron na rin sa other parts of Asia, like Korea, Taiwan, and Japan. So, Ngayon lang po ba natin nadidiskubre yung kahalagahan or laki ng potential nito sa local at international na economy natin, itong coir? Meron lang actually part na pakonti-konti as early as 1990s. Pero itong 2000 lang, medyo nag-increase ang awareness ng business na natin on the potential ng Coco Coir. Kasi nga, lumalaki na rin yung requirements sa international market. So, ang pinakamalaki nating market ngayon for fiber natin is China. Kasi ginagamit nilang for the certification dun sa mga... Actually, ang coir pala is ginagamit natin para rehabilitate yung mga soil na na-erode. Tapos, ang pit naman din, yung dust natin, ginagamit natin for horticulture. Pit dust is nakaka-absorb ng water. So, ginagamit ito mainly for soil conditioner. Kamusta po yung yung performance natin sa exports, yung investments, tsaka gano'n na po ba karaming trabaho yung nalikha ng Coco Coir industry? Actually, ang export natin from 2009 to 2012 ay lumaki na. So, meron tayong average growth rate na 31%. And then, in terms naman sa enterprises ngayon, we have around 130 SMEs who is into
cocoa fiber and cocoa peat. And then, approximately mga 8,500 workers na ang involved dito, both direct and indirect. So, ang ano kasi nito is, nakakatulong din ito sa farming communities natin kasi involved din sila sa activities. Pinapalakas natin yung awareness sa communities para ma-involve din sila kasi nga ang target natin dito sa Coco Choir is strategy natin siya for inclusive growth. So, hindi lang ang mga negosyante ang nakikinabang dito, pero even the cocoa farmer and their families. Pero di ba, PD, goal natin maging top 3 world exporter sa 2016 ng Coco Choir. Kaya ba natin to? Actually, yan yung fighting target natin by 2016. Kasi right now, number 5 lang tayo among the top exporting countries. And unfortunately or sadly, medyo konti pa rin tayo, kahit 5 tayo, next tayo to Indonesia. So meron ng Sri Lanka na highest and then followed by India. And then, let me recall, next to, Thailand, Indonesia, and then Philippines. Panglima And, ba? Tama ba? Panglima? Yeah, panglima tayo. But we have the biggest potential kasi tayo ang number 2 na pinakamalaking area and we are number 1 in biggest production in terms of nuts. So parang ang gagawin lang natin dito is i-increase natin ang awareness na ganito kalaki ang potential ng Philippines and ganito kalaki ang potential ng Coco Choir. Oo, kasi ang dami nating coconuts, di ba? Tsaka waste lang siya. Yes. Itatanong ko po sa inyo, Director Ambi, kasi dumaan po sa atin yung bagyo, di ba? Yung bagyong Pablo. Hindi ba affected yung ating pagkukuhanan nito? Dahil ang alam natin, ang Davao Oriental ay talagang Malaking cocoa source. province. Malaking source ng coconut. Yeah, actually ang Davao Oriental is second among the leading provinces sa coconut. Kaya lang yung affected areas naman is parang 3 lang sila. So it's the municipalities of Boston, Baganga, and Katiil. And hindi naman siguro ganun din kalaki ang implication nito on the whole industry. Positive pa rin kami dun sa coconut. Okay, so hindi naman pala masyadong apektado. Kailan ho yung naunang Coco Choir Summit at ano po yung layunin ng second Coco Choir Summit comparing doon sa una at ilan po yung mga participants nito? Okay. Actually, yung first natin na Coco Choir Summit was done sa Davao City noong March 30, 2011. Ang pinaka-objective talaga ng summit na yun is to launch the convergence among different agencies. Kasi nga gusto namin i-pull lahat ang support services ng different agencies para ma-push talaga natin or mapalago natin yung industriya. So during the first summit in March of 2011, we parang sinormalize namin yung convergence through the signing of the Memorandum of Cooperation among agencies. Tapos ito rin yung venue wherein pinalakas namin ang awareness about the choir industry. So, pinisent namin yung potential of the industry. Tapos kung ano yung plano ng different agencies together with the private sector. And then, doon na rin kami nag-commit na we will support really the industry. Ito namang April of 2013, yung second summit naman natin, ang purpose natin doon is to assess kung ano nang nagawa natin from the time na ni-launch natin yung convergence. So, ni-report namin sa ating mga stakeholders kung gaano na kalaki ang industriya after 2 years of intensive support and promotion. And then, nag-offer din kami ng other opportunities or potentials na pwede pa nating mapuntahan na hindi pa natin na tutukan talaga. Like, although nag-promote na kami on the Coco Peat as early as 2011, noong 2013, meron tayong pinakita na mga business models for the Coco Peat naman. Okay. Ano po yung So, mga business model na assessment to? of what have happened for the past 2 years. And then we presented the business models na pwede nating gamitin para mag-engage into Coco Choir business. Yes. Ano po yung examples ng business models for the Coco Peat? Tama po ba? And Coco Choir?
For Coco Choir, meron tayong tinatawag na integrated processing at the community level. Kasi nga, di ba nabanggit ko kanina na ito yung strategiya din natin for inclusive growth. Pero paano natin ma-involve yung communities? So ito, meron tayong mga communities na na-develop na over the past year who is now engaged into cocoa coir processing. So ang proseso nila is integrated. Meron silang decorticating. Etong decorticating is, ang product nito is fiber lang. Pag Pero aside decorticating, from that, fiber lang, okay. Oo, fiber lang. And low value ito compared to other high value. So aside from the fiber, meron din silang mga twining. So ito nang ginagawa natin na parang rope or yarns, yung cocoa fiber. Yung ginagawa And then net. from there, we weave. Na meron din silang weaving. So ito naman yung geotextile or coconuts. Yun Ang, pala. ang merkado natin ngayon dun sa geotextile and coconuts are actually sa domestic. Meron tayong road projects ng DPWH na kailangan nila maglagay ng soil erosion control solution. So ito yung ginagamit for soil erosion na material. Ang galing-galing For ng the cocoa choir DPWH. pala. Amazing. Oo. From that, meron din tayong mga mining areas for Mining area, rehabilitation of outmined areas. So, yun yung domestic market natin ngayon for geotextile. So, yun ngayon ang ginagawa ng mga yung integrated community-based processing. Okay. Paano po And then pumapasok yung cocoa choir dun sa roadmap ng coconut industry? Nahilapan ba silang integrate since meron ng existing roadmap ang coconut industry or naging mas madali para i-absorb yung cocoa choir? Actually, mas naging comprehensive yung roadmap ng coconut industry. Kasi na-include na nga yung cocoa choir. Di ba ang ano natin is waste na ito noon. But this time, naging one of the main products na rin siya ng coconut industry as a whole. So, hindi nasasayang even the coconut husk. Naging madali for them and for us also yung convergence namin ng mga public government agencies as well as the private sector. Ang another model pala namin na ginagawa ngayon para makalink yung communities natin to the institutional buyers is yung tinatawag namin na Big Brother approach. Big Brother. So, yeah. So, meron na silang ready market because the Big Brothers in-outsource ng Big Brothers yung twining activities and to some extent naman yung weaving activities sa communities. Director Ambi, marami pa sana kaming itatanong pero medyo kapos na po tayo sa oras. Finally po, yung message niyo sa ating mga taga-subaybay. Okay. Ang ano ka lang is, malaki talaga ang potential ng cocoa coir industry. For the industry to grow, hindi lang government interventions ang kailangan, but I think kailangan din talagang involvement ng private sector Yes, natin. very important. Especially, importante talaga yun, even at the farmer level. Kasi hindi magsusurvive yung industry if the farmers themselves will consider the husk as waste lang talaga. So, kailangan dalhin din nila yung bunot nila sa mga processing communities natin para maano talaga ito, ma-process into more value-adding products. So, ano talaga siya, kailangan both government and the farmers and other stakeholders, kailangan mag-work together para mapalago natin yung industriya. Yes, let's vote in for the cocoa Oo. choir industry. Okay. Thank you very Thank you very much, much Miss po. Bell. Okay, thank you very much. Mga kaibigan, inyo pong napakinggan si Belinda Ambi. Siya po yung Provincial Director ng DTI Davao Oriental. Maging produkto ka man. Okay, tuloy-tuloy na po tayo dito sa Ang Tipo Kong Negosyo. At sa pagkakataong ito ay nasa kabilang linya po ng ating komunikasyon ang si Ariel Aguirre. Siya po yung presidente ng PhilChoir at may-ari ng Point Main Resources Incorporated. Magandang umaga po sa inyo. Ito po si Josette at kasama ko po si Marela. Good Yes, morning good po sa inyo, morning. sir. po sa inyo. Alam nyo ba, Ms. Josette, si Mr. Ariel ay isa sa mga participants at speaker na rin dito sa nabanggit nga ni PD Bell na Cocoa Choir Summit nung nakaraan. Quote nyo po sa amin kung ano experience nyo doon sa summit. Naging matagumpay ba ito para sa inyo? Well,
Naging matagumpay itong National Cocoa Summit natin na ginanap noong March 21 at 22 sa Lucena City. Sinasabi kong matagumpay ito kasi mas maraming nag-attend sa Cocoa Summit na ito kumpara doon sa first Cocoa Summit na ginawa sa Davao. Ibig sabihin, mas marami nang aware. Mas marami nang aware at siguro mas napaghandaan. Ang estimate namin is mga 1,300 ang nag-attend dito sa 1,300. Second National Cocoa Summit sa Lucena. Para po sa kaalaman ng ating mga taga-subaybay, paano po nakakatulong ang Coco Choir businesses sa buhay ng mga magsasaka? Dati nung wala pang Coco Choir business, ano po yung ginagawa ng mga magsasaka doon sa coconut husk? Well, una-una, karamihan ng mga Coco Choir factories ay located sa mga rural areas. So, sa mga areas na kung saan marami tayong mga nyog. Ngayon, nakakatulong ito sa mga coconut farmers kasi ang pinaka-primary raw material ng Coco Choir factories ay bunot or coconut husk. So, ito ngayon ay binibili sa mga coconut farmers. Dati, nung wala pa tayong Coco Choir factories, tinatapon lang ang bunot o tinatambak lang sa farms. Kasi nakakalat lang talaga. Nakakalat lang. No? But ngayon, pwede na itong ipagbili Ibenta, sa mga Coco Choir factories. Magkano po yung bentahan ng mga husks? Well, siguro ngayon, nag-average ng about siguro mga 20 centavos per piece. But there was a time nung medyo taghirap yung supply, umabot siya ng 40 to 50 centavos per piece. Kasi naman sa matambak nga naman siya, di ba, Ms. Josette? Okay na yung kumikita sila ng extra din sa waste material nila. Gano'n na po kayo katagal sa Coco Choir industry, sir? Well, Paano niyo actually, po ito na-discover? Nag-umpisa kami ng commercial operations namin noong 1999. So, almost 14 years na kami. 14 years? 14 years na kami sa negosyo na ito. At nag-umpisa kami dito kasi in the late 1990s, meron akong kliyente kasi meron akong law office, meron akong kliyente na foreigner na naghahanap ng actually coco peat yung hinahanap niya. No? And medyo nahirapan siya maghanap ng supply dito sa Pilipinas. Yung peat, di po ba yun yung dust na parang in-rind na fiber? Yes. Yan yung byproduct ng Coco Choir processing. Wala siyang nakita, so he asked me to look into the possibility of going into the business. So doon kami nag-umpisa ng negosyo na ito. Okay. Ano naman po yung mga equipment na ginagamit nyo at ano yung ginagawa sa machine na to? Well, actually kung medyo integrated yung factory mo, medyo capital intensive siya, no? Sa amin, meron kaming tinatawag na decorticating machines. Ito yung nag-i-extract ng fiber sa bunot or coconut husk. Pinipiga lang ba niya yung coconut? Ganun ba? Hindi, medyo pinapound niya at saka ini-extract niya yung fiber sa bunot. So, hinihiwalay niya yung fiber sa tinatawag na coco peat or dust. Then, aside from decorticating machines, meron kaming tinatawag na high-density baling press. Baling. Ano Yes, po yung baling? kinocompress niya ang fiber into bales. No? Kasi yung fiber, ini-export namin. And medyo bulky itong coconut fiber na ito. No? So, para maka-load ka ng marami sa isang container, kailangan i-compress mo siya para lumiit yung volume. Tama. Oo. Yung bale po ba yun yung parang naiipon sa mga farm, yung parang higanting ano? Ganun ba yun? Hindi. Ano siya? Meron siyang makina, kinocompress niya yung fiber into parang rectangular shaped bales. Oo. Pero gano'n kalaki yung mga bales? Na Well, yung sa amin, it's about 132 kilos. So, medyo compressed siya. Kaya nga, para ma-secure yung
yung bale, ginagamitan namin ng ano rin, ng high strength steel wires. Ano pa po yung ibang equipment? Well, sa amin meron kaming downstream products na tinatawag namin. Kaya yung fiber ginagawa naming twine. So meron kaming mga twining machines. Then yung twine naman ginagawa naming wini-weave namin into coconuts. Okay. Ano po yung willowing tsaka silver? Yung willowing, yan yung makina na naglilinis ng fiber. Hinuhugasan niya? Hindi naman. But hinihiwalan niya yung short fiber sa long fiber. Kasi para maganda yung twine o rope na nagagawa, kailangan malinis yung fiber mo at saka kung pwede, yung mga long fiber ang raw material mo na finifeed mo naman sa iyong twining machine. Okay. Yung silvering po? Yung slivering naman, yung fiber, ginagawa mong parang malaking tali. Okay. And yun ang iyong finifeed sa iyong twining machine. Slivering ba? Hindi ba silvering? Slivering. Slivering siya. Then, pagkatapos nung twining machine, meron kami tinatawag na ball winding machine. Na yung mga tali, nalilipat mo, ginagawa mo parang ginagawa siya into spools or balls. Oo. Para yung storage para madali. mas madali pag ship kung ibebenta mo yung twine assist or kung i-weave mo naman siya into nets, mas madali siyang gawin into looms. Alright. Bilang participant ng summit, ano po yung recommendations nyo sa future steps ng industry bilang private sector participant? Well, actually, yung PhilChoir, very active participant kami dito sa technical working group. No, kasi nung first National Coco-Choir Summit, merong nagawang National Interagency Task Force on the Coco-Choir industry. Then isa kami sa members ng Interagency Task Force. And as a result of this, nabuo ang tinatawag na technical working group. And very active participant kami rito into formulating a very comprehensive development plan for the choir industry. No? So mula sa supply hanggang sa production hanggang sa marketing, nabuo yung comprehensive plan dito. Ano po yung nakita niyong pangailangan ng mga stakeholders base dun sa mga feedback na nakuha sa summit? Well, in particular, for the coco-choir processors, napaka-importante siyempre nung supply ng husk, then dun sa production facilities, no? At saka hanggang sa marketing. Kaya nga kami, marami kasi sa amin maliliit lang, And there are very few processors na small at saka medium scale. No? So very important din sa amin yung credit at saka marketing. No? Kaya sa marketing naman, tinutulungan kami ngayon ng gobyerno in creating a local market. Maraming salamat po sa inyo, sir, sa inyong panahong ibinigay po dito sa programang Ang Tipo Kong Negosyo. At sana po sa susunod na pagkakataon ay muli namin kayong makakapanayam. Yes. Maraming salamat din sa inyo sa pagbigay ng pagkakataon sa amin para maibigay sa inyo yung mga feedbacks namin, particularly from the point of view of the private sector. Okay. Thank you very much. Magandang pong umaga. Yan po mga kaibigan, si Mr. Ariel Aguirre, siya po yung presidente ng PhilChoir at may-ari ng Point Main Resources Incorporated. At syempre mga kaibigan, inaasahan din natin yung patuloy na pag-unlad ng ating coconut industry, particularly itong coco-choir na dati tinatapon-tapon lang. Tama. Pero malaki pala ang pakinabang at marami po tayong kitain pa. Ang tipo kong negosyo.
Mga kaibigan, meron na po tayong 33 minutes after 8 o'clock at kayo po ay patuloy na nakikinig pa rin sa ating programa, Ang Tipo Kong Negosyo. At para po sa ating late tuners, medyo wala po yung ating inyong laging napapakinggan, of course, si Tess Ramirez and Director Telma Dumpit Murillo. Kasi medyo napagod yata si Director Telma dahil po dito sa... Meron po kasi siyang event. Yes. Yesterday, she attended the International Food Exposition. Yes. Punta po kayo dyan, nasa SMX po yan, 10 to 7. Bring an ID if you're a government employee or a student so that you can get a discount. Well, of course, for government, libre. Tayo, Ms. Josette, libre tayo. At syempre, kasama pa rin po natin dito si Marela and Marjorie Posas. Akin ka na lang. Okay mga kaibigan, tuloy-tuloy po tayo at sa pagkakataong ito, dito po sa ating portion na akin na kanalang ay makakaugnay naman po natin si Primitivo Aranjuez. Siya po ang project manager ng Talomo Riverside Multipurpose Cooperative. Magandang umaga po, Ms. Primitivo. Magandang umaga po, ma'am. Palakas lang po ng boses. Magandang umaga po, ma'am. Yan. Kamusta po kayo sa Talomo? Sa kukuha, okay naman, ma'am. Kasi ang market namin is unlimited. Wala kaming problema sa hash. Wala kaming problema sa, Sagana sa yung husk. tawag. Di nyo na maitatanong, Ms. Josette, ang Talomo River Multipurpose Cooperative ay isang shared service facility ng Yes, assisted ma'am, ng DTI at marami pang ibang ahensya ng gobyerno. Yes, ma'am. sa Davao yan Yes, sa pag-produce ng Coco Choir products. Ilang members na po ba kayo dito, Mr. Primitivo? Ma'am, ang coop namin, mayroong 100 members. Ganun Yes, lang ma'am. po kayo katagal sa Lahat po pag-produce ng Coco Choir? lahat ba kayo ay mga coco farmers po? Yes, ma'am. Nabuo kami dahil sa Puko Farmers. Ilan na bang pang mga equipment yung natanggap nyo mula sa DTI noong nagkaroon ng Coco Choir Summit noong March? Bali, yung unang equipment namin, ma'am, grand yan sa Dole. Dole talaga na namin. Tapos ang tatlong makina yaman, yung decorticating, saka hammy mill, saka mixer. Yun yung galing sa Dole. Yes, ma'am. Okay. After nung inyong, di ba, nakakuha na kayo ng equipment sa Dole, Yes, ano ma'am. yung Yes. nangyari pagkatapos nun? Yung mga training, ma'am, sponsor sa DTI. Mga Nag-train kayo training. with Oo, DTI? ang nag-facilitate ng lahat, ma'am. Anong mga trainings? Anong klaseng training? Yung twine. Kasi yung fiber namin, ginagawa namin twine. Lahat ng Oo. membro, tinitrain namin paano magawa ng twine. Yung sa amin pa, yung PC. May iba pa po ba? Like, kasi ang Coco Choir byproducts at products, marami po siyang Yes. ibang mga pwedeng gawin, di ba? Pwede siyang Yes, ma'am. maging Yes. fertilizer. May, Yan, gumagawa kami ngayon, ma'am. Yung BOF, meron din. Bioorganic Fertilizer. Okay. May gumagawa din kayo ng net? Yung para sa DPWH? Tawa. Yun, ma'am, yun ang pinapangako ni DTI Secretary niya. Bibigyan kami ng budget for knitting, for another income. Kasi ang aming production ngayon, ma'am, twine lang. Ano po yung mga naitulong nitong mga pagiging beneficiary po ninyo sa mga equipments at kumita ba kayo ng malaki at anong naitulong sa inyo pong pamilya? Sa ngayon, ma'am, di pa gano'n. Break even lang kasi naka-umpisa lang kami, ma'am. Nag-umpisa kami almost mga 1 year na. Magwa 1 year kami September, yung production namin. Tapos, laki ng tulong sa mga individual, lalo na sa mga mahirap. Kasi, yung pagtatwine nga lalo na nga yung mga bata, marunong na mag-twine. At Kasi least pati mayroon mga kami- bata, no? Yes, ma'am. Mayroon akong 50 household, ma'am, nagtatwine. 50 households. Yes, ma'am. Yan. Kasi home base ang aming pagtatwine, home base. Pag wala equipment po, posible ba mag-twine? Or hindi? Hindi talaga, ma'am. Kasi Kailangan ang talagang pagtatwine, meron, ano? Decorated talaga, ma'am, umiikot kasi. Yung ano yung obstacle nyo sa kasalukuyan na meron na ba kayong, di ba meron na kayong equipment, tapos nakapag-produce na kayo, tumaas na yung production, meron pa ba kayong mga pangangailangan sa ngayon?
Ang kailangan ko talaga yung additional twining machine, ma'am. Kasi mahal namin yun. Kasi ang co-op naman, di man ang gaanong mayaman. Kailangan talaga namin yung mga twining machine. Kami Ng gusto karagdagan. mag-twine. Kaso lang, ang machine ang kulang sa amin. Ayun, kasi marami ang gumagawa ng twine po. At saka Oo. tumataas yung demand, di po Oo, ba? oo. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Para sa mga gusto ring mag-propose para sa isang shared services facility, kwento niyo po sa amin kung ano yung experience niyo sa pag-propose ng proyektong ito. Yung pagpupros, ma'am. Kasi, ma'am, tinutulungan lang talaga kami sa DTI, paano paggawa ng mga proposal, ganun. So, sa DTI po talaga kayo lumapit para Yes, ma'am. magpatulong sa proposal? Sila talaga ang nakakatulong sa amin ng Since nabanggit niyo po, Mr. Aranwes, na talagang Yes. gusto nyong magkaroon pa rin ng additional na twining machine ba ito? Yes, Sabi ma'am. niyo. So meron po kayong pending na na nakahilingan sa sa Matapos DTI. matapos yung pag-launch nung sa March, nung tatlong Yes, twining ma'am. machine, may additional pa silang request. Ayun, oo. Dahil mayroon, sa ma'am. laki talaga ng demand. malaki talaga din, ma'am. Mas Ano po maganda yung kasi ano po yung karagdagan na inyong nire-request naman? Sa proposal namin na 50 twining machine. 50 na. 50, ma'am. Kasi At tapos- dami talagang gusto magpa-twine, ma'am. Mm-mm. Lagi, nakakatulong to sa bawat pamilya, eh. Epektibo talaga yung Yes, shared ma'am. services facility. Ano pa po? Yung isa pa, yung proposal namin, yung decorticating machine. Kasi hindi kami maka-supply ng tamang fiber. Kasi ang makina namin, ma'am, hanggang 200 kilos per day lang, ma'am, ang maging fiber. Kaya kulang kami sa machine, decorticating machine. Yung twining talaga yung marami, no? Pero pag decorticating, kahit isa lang pwede na. Sa ngayon, parang, tapos kami talaga, ma'am. Ano po yung production ngayon kumpara sa dati? Yes, ma'am. Kindly pardon, ma'am. Yung production niyo po ngayon kumpara sa dati? Siyempre, ma'am, medyo malaki-laki na, ma'am, kasi talagang mabilis ng production namin. Dati-dati kasi, ma'am, 80 lang ang pinakamarami sa isang araw. Ngayon, umabot ng 100 plus. Okay naman pala. Pero para po dun sa karagdagang request nyo po, may feedback na po ba tayo na kung kailan siya mag-grant or approve na po ba yung request? Basta ang alam ko, ma'am, naka-deliver yan nung nakarang Monday. Tapos, balita ko, mga June. Sa June. Konting tiis na lang po. Malapit na ang June. Malapit na, isang buwan na lang. Salamat, ma'am. Sige po, Mr. So, maraming salamat Primitivo. Maraming salamat sa inyong pag-share, sa inyong mga experiences bilang participant sa summit at beneficiary ng shared services facility ng DTI. Salamat po. Sige, mabuhay kayo, ma'am. Thank you. Okay. Yun po mga kaibigan, si Mr. Primitivo Aranwe, siya po yung project manager ng Talomo Riverside Multipurpose Cooperative. Sa ngayon pa kasi itong Taremco ay nasa break-even pa lang daw sila, no? So, mga kaibigan, magbe-break po muna kami. Stop, look, and listen. Isang paalala para sa mga pasahero ng PNR. Mag-ingat sa mga mandurukot at masasamang loob. Kasabay din ninyo silang bumibili ng tiket at nagpapanggap na pasahero. Lagi pong tandaan, ang riles ay para sa tren. Huwag isugal ang buhay. Talo ka. Kung di ka pilay, patay! Isang mahalagang paalala mula sa Philippine National Railways. Ang Pinoy na riles ang maghatid sa'yo. Alagin ang mga local, national at international issues. 738 sa Mega Manila. Mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Ang bagong radyo ng bayan. Okay mga kaibigan, tuloy-tuloy po tayo dito pa rin sa ating programa, ang Tipo Kong Negosyo. Nandiyan na sa ating linya si Miss Victoria Magcalas dahil meron siyang i-share sa atin na briefing sessions na libreng-libre para sa lahat.
Good morning, Miss Victoria. Good morning. Good morning sa inyong lahat dyan, pati sa mga nakikinig sa atin sa radyo. Yes, ano po itong mga libreng briefing sessions para sa ating SMEs? Yes, ang Department of Trade and Industry, particularly the Bureau of Micro, Small and Medium Enterprise Development, meron po kaming mga kinokondak na libreng pagsasanay, pero briefing sessions ang tawag namin sapagkat hindi naman siya talagang full-blown, pero makakakuha rin tayo ng maraming impormasyon patungkol dito. Ito po ay ginagawa namin tuwing Martes at Biyernes from 1:30 to 4 o'clock ng hapon. Libre po ito at marami pong mga topics katulad ng how to start a business, integrated business licensing, mga financial statements made easy. These are just among of the topics na fini-feature namin dito sa mga briefing sessions na ito tuwing hapon ng Martes at Biyernes. So gusto ko po sanang anyayahan lahat ng mga nakikinig na kung wala pa tayong trabaho, wala rin tayong magawa, at libre naman po ang mga hapon natin ng Martes at Biyernes, gawin po nating productive ito by learning information on how to start a business dito po sa office namin. Ano yan? Yung venue? Ito po ay ginagawa namin dito sa 5th floor, DTI Building, Senator Hill Puyat Avenue, Makati City. Corner po ito ng Makati Avenue at Senator Hill Puyat. Sino po ba yung mga presenter natin? Puro DTI po ba lahat? Meron po, pagpatungkol po or mandato ng DTI, katulad na halimbawa the basics of exporting, or yung how to start a business natin, mismong ang resource person po ay nandito sa Bureau of Micro, Small and Medium Enterprise, Integrated Business Licensing, ganun dito. Basta patungkol po sa mandato ng DTI. DTI, mga experts po ang tinatawag nating resource persons. Pero pag halimbawa financial statements made easy, kumukuha ho tayo ng mga consultants, normally sa UPI SSI, mga ganyan po. Suking-suking ang ISSI sa mga DTI activities, ano? Paano po mag-avail nitong briefing session na to? Walk-in lang, okay na? Walk-in lang kasi wala kaming reservation dahil first come first serve. First come first serve basis dahil mahirap po kasi may mga experience kami na nagpapa-reserve, andyan po dadating ng late o kaya hindi dadating. So yung pong mga hindi namin na-accommodate dahil sa hindi pagdating to, nasasayang po yung slot. So, they just have to come earlier than 1:30, then sigurado naman po na makakakuha sila ng seat. Gano'n po karami per Normally, session? we can accommodate up till 70 participants in our training venue. At least Marami. And today, meron ho tayo, May 17 ngayon, it's a Friday. Ang ating topic po ay patungkol sa disaster management. So, kailangan natin yan. ayoko man sabihin na nauuso ang mga disasters all over the world, hindi lang naman ang Pilipinas tayo. We have an average of 22 typhoons in a year. Dahil naman tropical tayo, di ba? Yes. At hindi lang typhoons yan, nandyan yung mga sunog, at kung earthquake. Kumbaga, ito yung tungkol sa paano makaka-recover yung business after a delubyo or a disaster. Yes, oo. At ang ating resource person dito ay manggagaling sa De La Salle College of St. Benilde. May mga requirements po ba? Kunyari, walk-in, tapos, or upo ka na kagad? Yes, wala naman. They will just downstairs, dun sa ground floor, sa mga guard doon. For safety, alam naman natin na mahirap ang ngayon pag may mga pumapasok sa building. And then they will again register here in our dito sa venue mismo. Okay. Just para po sa participant. Okay. Para po sa kadagdagang impormasyon, saan po pwedeng tumawag at sino ang pwedeng hanapin? Okay. For more details, please contact Carissa Sapera or email the Gabriel or Edwin Pasahol and even myself sa 751-5076 sa 897-1693 at sa 751-0384 local 2511. Okay. Maraming pong salamat, Miss Victoria Magkalas. Okay. Maraming salamat din po sa pagkakataon na binigay ninyo sa amin para po ma-promote natin itong isang serbisyo ng Department of Trade and Industry. Okay po. Magandang umaga. Maraming salamat. Magandang umaga. Okay.
Yun po mga kaibigan, si Victoria Magcalas, ang OIC ng Management Services Division. Okay. So after naman po nung plug ni Miss Victoria, marami po tayong activities sa DTI dahil hindi po nauubos ang ang trabaho. Pampublikong serbisyo talaga. Dun sa schedule natin para May, understanding stock market, 100 pesos po yan sa PTTC para po sa mga startup businesses sa May 17 afternoon po. Matututunan nyo kung paano kumita from stocks as a business venture. Yung pong nakikita natin sa stock markets, di ba? Papanood natin na parang bigla na lang silang matutuwa or bigla na lang silang malulungkot. Syempre, ang hirap intindihin, di ba? So, para sa mga curious dyan, dahil malaki ang pera sa stocks. Malaki ang Pero pag nalugi ka, malaki din. Pero malaki din naman ang tayo, kita. Positive. Yes, Syempre, yung ipupundar mo doon sa stocks mo, parang extra na yon. So, pag nalugi ka, okay lang. Okay. At ongoing pa rin po, nasa ikalawang linggo na po, yung yung OTOP. Yes. OTOP goes to Kaogma. Goes to Kaogma Festival sa Camarines Sur. Patuloy po yung kanilang trade fair. At ito po ay matatapos ngayong Sabado. Nagsimula ito noong May 12. Ayan. At ano pa itong isa? Sa Carcar City, sa Cebu ito, no? Second week na rin po sila ng value chain analysis on vegetables. Ayun. At ito po ay meron din silang carp training. IFEX 2013. Yes. May 16 to 19. Hanggang linggo po yan. Sa SMX Convention Center. Yes. Sa May 20 naman, merong SME Roving Academy launch sa Kidapawan City. So, i-feature natin ang Roving Academy sa ating mga susunod na episodes. Antabayanan niyo po yan. Sa May 21 naman, may Diskwento Caravan tayo, Balik Eskwela Edition sa Malabon. So, Malabon City, May 21. Dito para sa mga murang school supplies at mga bagong mga sapatos. Hindi pa nakabili ng kanilang mga supplies. Tama. So, Yes. franchise relationship, meron tayong seminar sa PTTC sa May 21 to 22 para po to sa harmonious relationship between franchisor and franchisee. Kasi diba nauso ngayon yung mga franchises. So, kailangan, pag nag-replicate ka ng business concept ng iba, syempre, dapat drive kayo nung nung may-ari ng franchise, di ba? Kasi hindi mo maiwasang makipagtrabaho din dun sa may-ari ng franchise. Kasi dapat maganda yung kanilang relationship, no? Ito. And sa May 22 naman, may Diskwento Caravan. Ito yung mga inaabangan ng marami nating kababayan din. Diyan po ito gaganapin sa DTI 4A sa Lucena City. And lastly, product design development for OTOP and EPP MSME sa Cebu po yan, May 20 to 24. Ayun. So, may natitira pa tayong oras. Anyway, actually, yung kung especially yung may mga farm, no, yung sa mga coconut farms na napag-alaman nga natin na importante para itong coconut husk. Oo, kasi para sa mga may lupa dyan na may mga coconut na nandun na since the dawn of time, pwede po kayo pumasok sa Coco Choir business. At saka marami din tayong natutuhan dito sa ating mga guests ngayon na sila po yung mga pangunahing personality sa ating pong Coco Choir industry, and of course itong sa DTI Davao Oriental. At natutuwa naman tayo, medyo hindi gaanong naapektuhan, no, yung ating coconut industry. And I'm sure yung ating Department of Agriculture ay napakalaki ding itinulong sa ating mga kababayan na apektado ng bagyong Pablo, na for the first time ay tinamaan ang Mindanao ng talagang napakalakas na bagyo. Yan ay global warming na talaga. Tsaka malaki ang participation ng output ng tao sa global warming. Tunay at ganap. Para po sa mga may katanungan, reklamo din sa DTI Direct po kayo pwedeng tumawag 751-3330. Tapos Ms. Josette, pwede rin kayong mag-email sa amin
mga kababayan sa angtipokongnegosyo@gmail.com to share us your insights and kahit ano lang. Pwedeng ano. Kahit ano lang, baka love meron life, silang ganyan. i-request. Din sa love life. Akala ko wala yan. Pero sa bagay, kung sa love life may negosyo, syempre kung gusto mong, kung meron kang itatayong negosyo, di ba? Yung mga nagke-cater doon sa mga ikinakasal. Gano'n. Yung parang pang-hook-up. Diba? Hindi po kami ganong klaseng negosyo. Ang tipo ko. Anyway, napakalaki po nung ating natutuhan ngayon, itong may pera sa bunot. Yun po yung tema ngayong araw na ito sa ating ang tipo kong negosyo. And hopefully, next week, makakasama na po natin si Director Telma Dumpit Murillo. Yes. And of course, si Miss Tess Ramirez. Nagkasabay pa po sila. Kaya pareho kaming sub ngayong araw na ito. Na syempre Dakilang substitute. Anyway, ito pa pala, sa mga ating suking tagapakinig, search nyo lang ang Tipo Kong Negosyo sa Facebook page namin and click like para makasubscribe kayo sa aming mga episodes na pinupost ko after every airing. Ayan. At yung mga ginagawa itong drive caravan, maraming mga activities, no, iba't ibang sa iba't ibang panig po ng ating kapuluan na pinamunuan po ng Department of Trade and Industry. Marami pong mga activities at isa nga po itong na-discuss nga ni Miss Magkalas ng ang OIC po ng Management Service Division ng DTI. Ayun. Kung wala pa kayong trabaho, baka type nyong makinig at maging interesado sa negosyo. Pero actually related din yung disaster management dito sa ating course, Coco Choir dahil nga ginagamit yung Coco Choir na prevention sa soil erosion para hindi matabunan yung mga roads natin ng mga landslide, para maiwasan yung mga landslide, ganyan. At least may guide na sila. At saka ngayon ko lang talaga nalaman na ang daming uses nung waste material na from the coconut. Itong coconut ay tinatawag nilang tree of life. Kasi simula sa pinaka-tip hanggang sa sa kanyang roots ay talagang may gamit. So mga kaibigan, medyo wala na po tayong panahon. Okay na. Pwede na tayo sa ating magpaalam. program. Magpapaalam na po tayo. At sana naman umano na to. Gumana na kanina. Ayaw sa inyo. Oo, ayaw niya. Talagang ayaw niya. Hindi ko maintindihan kung bakit. Anyway, magpapaalam na po tayo. Sa ngalan po ni Director Telma Dumpit Murillo, ako po si Marela Castro at kasama ko po si Marjorie Posas. Thank you, Ms. Josette. Yes, thank you din. At sa ngalan po ni Ms. Tess Ramirez, sa ngalan din ng ating kasama dito sa Master Control, si Alita de los Santos, and sa ating mga transmitter engineers, ako po si Josette Olivera. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at magandang umaga po